Okay, another day, another video na naman. So this time, ano lang to, mabilisang guide lang about sa auto attack crit LK gamit yung Muramasa na weapon. So para to nga pala sa mga tropa lang natin na chill lang since hindi pa siya usable talaga sa PvE or PvP contents dahil masyadong mahina pa yung damage output. So, syempre may mga tropa din tayong nagre-relax lang dito sa ROOC and hindi naman ginugol yung kumbaga ubusin yung buong 960 players ng Tears Cup. So, ayan, para sa kanila to. Okay, so umpisa na natin sa stats. Ang nilagyan ko lang is Strength, Agi, and Luck. So, yung tatlong yan yung pinaka-core stats mo. So, Strength para sa physical attack, Agi para sa attack speed, and Luck para sa crit. Kayo na bahala mag-distribute, tsaka tumimpla kasi syempre iba-iba naman tayo ng base stats talaga. So, Agi, tatandaan nyo lang, kailangan nyo 500 attack speed, strength para sa mas malakas na damage, and yung luck siguro, dagdagan nyo lang hanggang maabot nyo yung 90 na critical rate. Pero mas okay kung mas mataas pa. So, i-adjust nyo na lang sa cards, ganyan. So, yan lang yung tatlong kailangan nyo lagyan dito sa build na to. Okay, so next is yung sa skills. So, sa first job, level 5 bash, level 5 Magnum Break para sa prerequisite ng Aura Blade ata. So, level 10 Sword Mastery din and level 10 Increase Recuperative, level 5 Provoke, level 5 Endure. So, ang pinaka-prioritize nyo lang dyan is itong Magnum Break tsaka Sword Mastery kasi yung iba is hindi naman talaga siya maka-affect sa damage output natin. Naglagay lang tayo kasi kailangan natin ng 40 na skill points para ma-open natin yung second job. So sa second job, Riding level 1, Cavalry Mastery level 5, Sword Quicken level 10, Sturdy Strike level 5 para ma-open natin yung Lion's Roar, tsaka Iron Will. So naglagay lang tayo ng Lion's Roar na level 10 para lang sa additional damage output na din. Nag-auto kasi yan pag ina-atake tayo. And Iron Will para sa onting survivability lang din. Ang pinakamahalaga dito is itong si Sword Quicken since nagbibigay nga siya ng attack speed. Then next is yung sa trans job, concentration, level 10, level 5 head crush, level 10 joint beat, level 10 aura blade, then level 5 berserk. So ito si joint beat, napoproc naman yan ng auto attack, kaya ni level 10 natin. And okay yan kasi may debuff din yan sa mga targets natin. Concentration ni level 10 natin kasi full DPS nga yung build natin dito sa Muramasa sa auto attack rate. So kailangan natin yung additional weapon attack. As Aura Blade, ganun din for additional damage output. Level 5 Berserk para mas mataas yung mabigay niya na HP kasi nga syempre malambot din tayo. Tapos mas mataas din na weapon attack. Okay, next is yung sa equipments. So sa weapon, nakamuramasa lang tayo. Yan, attack speed, crit, crit damage. So yan yung gamit nating weapon dito, two-handed sword. Then sa armor set, naka white wing lang tayo para sa critical rate and physical damage increase. Pwede naman kayong mag-tiers pero ang alam ko mas malakas pa rin talaga yung damage output ng white wing kahit mataas yung strength nyo. Pero i-test out nyo na lang din kung anong mas okay kasi any naman dyan sa dalawa. Then next is yung sa infuse. So sa weapon, strength, agi. Pwede kayo mag-agi dito if ever nakulang kayo sa attack speed. Pero kung full damage, strength, ignore PDEF, critical rate, tsaka physical attack. So sa ibang parts naman like armor, shoes, mantle, ganyan, wala namang nakaka-affect gano sa DPS natin. So any na lang dyan. Ang pinakamahalaga lang naman na infuse dito sa build na to is itong nasa weapon. Nga pala, dagdag ko na din, sa accessories, pwede kayong mag Nile Rose kung gusto nyo yung additional damage. Kung kulang naman kayo sa attack speed, pwede kayong mag Brooch. Ayan, or kung gusto nyo ng additional crit rate pa, pwede rin kayong mag critical ring ba yun? Yan dito sa level 65. So, ayan, pwede rin kayong mag critical ring para sa additional crit rate. Okay, next is yung sa enchant. So, sa weapon, melee boon or superior crit. Yan, any dyan sa dalawa. If ever na mataas na yung critical rate nyo, pwede na kayo mag-melee boon kasi ang alam ko mas mataas yung damage output ng melee boon kaysa sa superior crit.
Then sa substats niya, physical attack percent, physical attack, pwede rin naman attack speed kung kulang pa kayo. Pero kung damage yan, physical attack percent, tsaka strength. Yan. Okay na okay yan. Then sa uh, headwear, superior physical attack para sa additional physical attack percent. Then substats niya is strength or agi. Strength i-prior nyo para sa additional damage. Pero kung kulang kayo ng attack speed, pwede kayo mag-agi rito. Pwede rin kayo kumuha ng physical attack tapos ng ignore PDEP. Okay, sa mouthwear, PvE technique kung gagamitin mo sa PvE contents. Pero kung gusto mo naman siya gamitin sa PvP, pwede kayo mag-improve PDEP or improve MDEP. Then sa substats, luck para sa additional crit rate. Or pwede naman ding PDEP, MDEP para sa additional survivability lang. Sa facewear, PvE technique uli or improve PDEP, improve MDEP kung hindi PvE. Then ganun uli, luck, PDEP, MDEP. Sa armor, PvE technique para sa additional and may damage bonus din kasi dyan yung PvE damage bonus kung pampi-PvE nyo. Pag PvP naman, pwede kayo mag vitality boost para kahit papaano may additional HP kayo. Then prior luck para sa crit rate or PDEP, MDEP. Sa mantle, any naman to kasi wala rin naman gano'n nakaka-affect. Pero kung PvE or pang DPS, kunin nyo na lang yung triple lock para mas mataas yung crit rate nyo. Pero kung gusto nyo ng additional survivability, pwede kayo mag-vitality boost para sa additional HP nyo. Sa shoes, vitality boost for survivability. Pag hindi naman, pwede kayo mag-strength or mag-luck. So, strength para sa physical attack, luck para sa crit rate. Doon sa dalawang accessories, parehas lang din sa weapon yan. Melee boon or superior crit. Kung kulang kayo sa crit rate, superior crit. Pag okay na yung crit rate nyo, melee boon since mas malakas nga yung damage output nyan. Then sa substats, physical attack percent. Pwede rin agility if kulang sa attack speed or crit para sa additional crit rate. Sa backwear, superior physical attack para sa additional attack percentage nyo. And strength or agi kung kailangan nyo ng physical attack, strength, agility para sa more attack speed. Pwede rin kayo mag-physical attack na flat or ignore PDEP. Then last, sa costume, PvE technique, kung ipang PvE nyo, superior physical attack para sa physical attack percent, parang overall na yan, pwede na rin pang PvP yan. Or kung gusto nyo ng extrang kunat, yan, PDEF, improve PDEP or improve MDEP. Then sa substats niya, strength or physical attack para sa additional damage output. Okay, so next is yung sa medals. So, ang kailangan nyo lang naman talaga dito if DPS lang. Ito, Medal of Bravery and Medal of Heroism. Pero kung kailangan nyo ng additional defense, pwede rin kayo mag-Charm tsaka mag-Tempest para sa mga reductions nyo. Then sa mount, sa traits, kung DPS, Brave and Charisma lang. Pero kung kailangan nyo ng reductions din, pwede rin kayo mag-Clever tsaka Lovely. Then sa barding, ito naman, balance lang to lagi. Pantay-pantayin nyo lang since lahat naman yan beneficial sa inyo. Kasi yan, may mga raw PDEF yan, MDEF, physical attack na raw, may P damage multiplier. So, ipantay-pantay nyo na lang kasi habang ina-upgrade nyo yan, mas tumataas yung requirements na material. So, mas masusulit nyo yung stats kung i-even out nyo lang lahat. Okay, sa feathers, ang pinaka-okay gamitin is yung normal na setup lang na space, time, day, sky, tsaka valor. Okay na yun. Dito kasi naka-sturdy strike feather setup ako. Siyempre, wala pa naman tayong pang-preset dito. Nang kunyari papalit tayo ng DPS to defensive feathers. So, since wala pa, hindi ko pa makapakita sa inyo yung kung ano yung gagamitin ko. Pero kung ano lang siguro yung meron kayo dyan na feather setup na pang DPS, pasok na yun dito sa build na to. So next is yung sa cards. So sa weapon, racial, size, ganyan, elemental cards. Or kung meron kayo squid jet, pwede rin.
Lagi nyo lang idepende sa kung ano yung tina-target nyo. Then sa armor, pwede kayong mag-picky kung gusto nyong additional strength. Then dito sa mantle, dalawang Baphomet Junior para sa additional crit, tsaka agility, attack speed din yan. Sa boots, pwede kayong mag-wild rose para sa additional agility din. Then sa accessories, pwede kayong mag-kobold para sa additional crit rate, tsaka strength. So kung meron kayong 2-slot accessory, malaki-laking crit rate yan. So since 4, so 4, 8, 12, 16 critical rate, and makakatulong yun para ma-hit natin yung crit rate na kailangan para tumagos tayo sa defense ng kalaban. Sa headgear, cramp 2 para sa additional attack. Then dito sa face wear, kung ano lang yung puppet na meron kayo. So punta tayo dito sa puppet card list. Ayan, so kung medium size yung target nyo, pwede kayong mag-goblin puppet card. Kung ipang PPVE nyo naman, pwede rin kayong mag-Edga para sa large enemies. Bira naman yung small, so itong dalawa lang. Either goblin leader puppet, or Edga. Ito pwede rin naman, kung wala pa kayong puppet card, rose ornament, okay din yan. Then sa mouthwear, ito mostly defensive to eh. So any na lang dito, or ito na lang, yung baby pacifier na lang. Then sa backwear, ito rin defensive din to, pero kung gusto nyo ng additional attack speed, pwede nyo tong gamiting yung horn hammer. Yan, physical defense tas attack speed 1%. So okay yan sa atin. Then costume, Baphomet puppet if ever meron kayo. Okay, so mukhang yun lang naman. Stats, skills, equip, enchant, feather, okay na. Mount, pet. Siguro ano na lang natin, i-test out na lang muna natin yung mismong build. Okay, so i-test lang natin sa dummy, yung pinaka-damage output niya. Pero yun nga, medyo mahina pa to since wala nang nagsisync na skills dito sa auto-attack crit pa natin. So ayan, testingin natin ngayon. Okay, so nasa 95, 93k yung crit. 'Di ba? Sobrang baba pa. And pag binerserk naman natin, ayan, naabot siya ng 170 na critical damage. So compared dun sa ibang auto-attacker, sobrang hina pa talaga niya. Pero kung gusto mong gamitin yung build, wala namang masama, syempre. Naglalaro ka pa rin naman para sa'yo. Kung hindi mo naman gusto maglaro na as competitive, okay na okay pa rin tong build since masaya nga siya gamitin, auto attack syempre. Ayan, so ayan yung pinaka damage output niya. Okay, so ayun lang guys, siguro abang-abang muna tayo sa mga updates kung magkakaroon ba ng buff tong auto attack crit LK or hindi na talaga natin siya magagamit dito sa ROOC. Pero yun, sana ma-buff para matesting din natin siya gamitin sa mga PvP or kahit PvE contents man lang. So ayun, maraming salamat sa panonood. Peace out!